King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1178. Pakikipagkitang muli sa Blue-Scaled Race. Si Hao Qing ay isang inapo ng First Elder ng Skywater Yao Race. Siya ay sobrang bastos, ngunit ang kanyang talento at lakas ay hindi masama. Nang makitang walang alam si Zhao Feng tungkol kay Hao Qing, nagsimulang sabihin sa kanya ni Yu Hen ang ilang bagay. Ang kanyang lakas at talento ay talagang hindi masama. Tumanggo si Zhao Feng. Ang lakas ni Hao Qing ay kapantay ng kay Zhao Feng bago ang huli ay nakalusot sa pinakamataas na yugto ng Mystic Light Realm. Kailangang malaman ng isa na si Zhao Feng ay mayroong Ancient Dream Realm at ang God's Spiritual Eye. Bagamat si Hao Qing ay isang disipulo ng pinakamataas na kapangyarihang may 4 na bituin at mayroon ding maraming mapagkukunan, ang gayong tagumpay ay nalampasan ang lahat ng iba pang mga henyo na nakilala ni Zhao Feng sa Ancient Desolate Realm of Gods sa ngayon. Brother Zhao, hindi mo man lang ginamit ang iyong bloodline power, ngunit nagawa mo pa ring takutin si Hao Qing. Mukhang hindi simple ang lakas ni Brother Zhao. Binigyan ni Yu Hen ng malalim na sulyap si Zhao Feng at pinuri. Gayunpaman, nahulaan niya sa kanyang puso na, ang tunay na dahilan kung bakit tumakbo si Hao Qing ay dahil si Zhao Feng ay may tulong ng isang rank 3 True God habang nag-iisa si Hao Qing. Ang aking bloodline ay napaka-normal, kaya hindi ito gaanong pakinabang. Sabi ni Zhao Feng. Sinisikap ni Yu Hen na alamin kung saang puwersa galing si Zhao Feng, at ang sagot ni Zhao Feng ay nangangahulugan na wala siyang sinaunang bloodline. Kahanga-hanga na nagawa ni Brother Zhao na linangin sa ganoong antas na may normal na bloodline. Bahagyang ngumiti si Yu Hen. Noong una ay inakala niya na si Zhao Feng ay naglakas loob lamang na habulin si Hao Qing dahil siya ay mula sa isang malaking kapangyarihan. Gayunpaman, sa sandaling ito, inamin ni Zhao Feng na wala siyang sinaunang bloodline. Ang sinabi ni Zhao Feng ay nakakuha ng atensyon ng matangkad na babae at ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Golden Armed Race. Ipinalibot nila ang kanilang bloodline power at kinumpirma na si Zhao Feng ay talagang walang anumang sinaunang bloodline power. Tumigil sandali ang ekspresyon ni Zhao Feng habang nakatingin kay Yu Hen. Masyadong palakaibigan ang ugali ng grupong ito. Siguro naramdaman lang ni Zhao Feng na kakaiba ito dahil palagi siyang nakatanggap ng malamig na balikat mula pa noong dumating siya sa Ancient Desolate Realm of Gods. Sa daan, nalaman ni Zhao Feng na ang Phoenix Forest ay nasa teritoryo ng Phoenix-tailed bird race. Ang Phoenix-tailed bird race ay isa sa 4 na pinakamagandang lahi, at sila ay nirerango sa ika-1258 sa gitna ng 10,000 ancient races. Tanging ang mga puwersang napakalakas din, tulad ng pinakamataas na 4-star powers o near-peak na 4-star powers tulad ng Skywater Yao Race at Golden Armed Race, ang nangahas na pumasok sa kagubatan. Siyempre, susubukan din ng ilang miyembro ng mas maliliit na puwersa na pumasok. Pagkatapos ng lahat, ang anumang kayamanan mula sa naturang espesyal na lugar ay magiging katumbas ng halaga ng makukuha nila sa ibang lugar sa loob ng ilang dosenang araw. Ang Phoenix Forest ay napakalayo, at ang grupo ay mangangailangan ng malapit sa isang buwan kahit na sila ay lumipad ng buong bilis. Ito dapat ang gilid ng gitnang rehiyon ng Ancient Dream Realm. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang puso. Hindi pa niya gaanong na-scout ang Ancient Dream Realm, at nag-ooperate lang siya sa teritoryo ng mga lahi na nirerango sa 5 hanggang 6,000 bago ito. Gayunpaman, papunta na siya ngayon sa teritoryo ng Phoenix-tailed bird race, na nirerango sa 1,000. Ang lakas ng mga quasi-god at true god na ito ay napakataas. Sila ay magiging isang nakakatakot na puwersa kung sila ay magkakasama. Si Zhao Feng ay may tame time na ekspresyon. Ang beast horde ni Zhao Feng ay hindi magiging katugma ng anumang lahi na nagawang magtipon. Gayunpaman, walang anumang intensyon si Zhao Feng na labanan sila ng direkta. Dahil ang mga ekspertong ito ay nagpaplanong pumunta at manakop sa mga lugar na may mga mana, maaari siyang sumama at makakuha din ng ilang mga benepisyo. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya si Zhao Feng na sumama sa Golden Armed Race para pumunta rito. Si Zhao Feng ay nagkaroon ng kalamangan sa mga tuntunin ng pandama at bilis sa Ancient Dream Realm. Marami rin siyang mga diskarte sa pag-save ng buhay. Ito ang Phoenix Forest. Ang Golden Armed Race Trio ay nagpahayag ng labis na kagalakan. Hindi mabilang na malalaking baging at puno ang makikita sa di kalayuan.
Ang mga halaman na ito ay magkakaugnay sa isa't isa at hinarangan ang kalahati ng kalangitan. Bago sila makalapit, naramdaman ng grupo ang malakas na pag-akyat ng Heaven-Earth Yuan Qi na may nakakapreskong sensasyon. Isang malalim na buntong hininga ang nagpaginhawa sa kanilang katawan. Whoosh! Whoosh! Isang grupo ng 4 ang lumipad sa kanila. Ang pinuno ay nagpalabas ng nakakatakot na aura ng apoy, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa antas ng isang rank 3 True God. Napakaraming malakas na grupo. Bulalas ni Zhao Fang. Malayo ang nakikita niya, at nakita niya ang mga grupo na papalapit sa Phoenix Forest mula sa bawat direksyon. Sa hitsura nito, ang lugar na ito ay napakasikat. Ang Phoenix Forest ay kung saan pinananatili ng Phoenix-tailed bird race ang kanilang mga patay. Lahat ng uri ng bihira at sinaunang mapagkukunan ay matatagpuan dito. Ang karagdagang isa ay pumasok, mas mahalaga ang mga mapagkukunan. Ang sentro ng Phoenix Forest ay naglalaman ng walang limitasyong kapalaran. Kung papalorin ang isa, makukuha pa nila ang mga balahibo ng buntot ng makapangyarihang Phoenix-tailed birds. Mga balahibo ng buntot ng Phoenix-tailed birds. Nagpahayag si Zhao Fang ng nagulat na ekspresyon. Tama iyan. Ang Phoenix-tailed birds ay may isang tiyak na kaugnayan sa mga maalamat na phoenix. Ang kanilang mga balahibo sa buntot ay napakabihira. Hindi rin sila materyales. Baka naglalaman pa sila ng origin of fire mula sa Phoenix-tailed bird na iyon. Sabi ni Yuhen habang pinangunahan niya ang grupo patungo sa Phoenix Forest. Nang malapit na sila, maririnig ang tunog ng labanan sa loob ng Phoenix Forest. Nakita ni Zhao Fang ang panlabas na rehiyon ng Phoenix Forest at napansin ang isang grupo ng 3 tao na nakikipaglaban sa isang rank 3 True God Phoenix-tailed bird. Ang katawan ng Phoenix-tailed bird ay maliit, ngunit ang buntot nito ay mas mahaba kaysa sa katawan nito, at ang iba't ibang kulay na apoy ay nasusunog sa buong buntot nito. Ho! Whoosh! Whoosh! Ang Phoenix-tailed bird ay naglabas ng hindi mabilang na mga butil ng apoy na nabuo sa isang maraming kulay na lambat ng apoy, na lumaban sa 3 eksperto. Anong kontrol? Hindi mapigilan ni Zhao Fang na mapasigaw. Nakita ng kanyang mga mata ang Phoenix Forest, at kitang-kita niya ang labanang ito. Ang kontrol ng Phoenix-tailed bird sa kakaibang apoy sa katawan nito ay lubhang tumpak. Nagawa nitong pagsamahin ang lahat ng apoy nito sa mga string. Maaaring isipin ng isa kung ano ang mangyayari kung ang mga string na ito ay nakabalot sa kanila. Marahil ito ay dahil ang kanilang kontrol sa apoy ay kaya tiyak na sila ay nanirahan sa isang kagubatan sa halip na isang lugar na may sunog. Napaisip si Zhao Fang sa panonood ng laban ng Phoenix-tailed bird nang bigla niyang narinig ang isang boses na nagparamdam sa kanya ng pagkasuklam mula sa hindi kalayuan. Big Brother, ang batang iyon ay si Zhao Fang. Napuno ng saya ang ekspresyon ni Hu Cheng nang makita niyang lumipad si Zhao Fang. Noon, natuklasan nila ng kanyang kapatid si Zhao Fang, ngunit ang huli ay nakatakas dahil sa Beast Horde. Hindi niya akalain na makikita niyang muli si Zhao Fang dahil napakalaki ng Wild Ancient Secret Dimension. Sa hitsura nito, tiyak na magkikita ang mga kalaban. Oh, sa pagkakataong ito, papatayin ko na siya. Lumayo ang tingin ni Hu Cheng mula sa Phoenix Forest at lumingon kay Zhao Fang. May 5 tao. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Hu Cheng. Sa pagkakataong ito, may 4 pang tao sa tabi ni Zhao Fang. Hindi man niya masabi kung ano ang mga bloodline nila, hindi naman simple ang kanilang mga aura. Gayunpaman, mas marami ang mga tao mula sa blue-scaled race sa tabi ni Hu Sang. Mayroon silang kabuuang 8 tao. Brother Zhao. Nagpakita si Wei Ken ng masayang ekspresyon nang makita niya si Zhao Fang. Sa wakas ay makakapag-relax na siya pagkatapos makitang maayos si Zhao Fang sa kabila ng nakakaharap ang nakakatakot na kawan ng hayop. Sa kabilang banda, bahagyang nag-alala si Ma Lingxi. Ngayong muli nilang nakita si Zhao Fang, tiyak na hindi pa kakawalan ni Hu Cheng si Zhao Fang. Whoosh! Agad na lumipad sina Hu Cheng at Hu Sang at hinarangan ang landas ni na Zhao Fang at Yuhen. Nakita din ng iba mula sa blue-scaled race ang kanilang mga aksyon. Lahat, ang taong ito ay may away sa blue-scaled race. Iwan mo siya dito. Si Hu Sang ay may normal na ekspresyon habang nagsasalita siya sa isang malakas na tono at itinuro si Zhao Fang.
Si Zhao Feng ay walang sinaunang bloodline habang ang iba ay lahat ay may sinaunang bloodline. Nangangahulugan ito na hindi sila nagmula sa parehong lahi. Naniniwala si Husang na ang tatlo pa ay hindi mangangahas na saktan ang 8 mula sa blue-scaled race para lang kay Zhao Feng. Kaibigan ko siya. Tumingin si Yuhen sa dalawa sa harapan at walang emosyong sinabi. Napangiti ang matangkad na babae habang nakikita ang nangyayari, ngunit hindi siya nagsalita. Ang iba pang malaking lalaki ay tahimik sa buong paglalakbay, at gayon din ang nakaasol na matanda. Nasaktan niya kami. Nagpakita si Husang ng isang nakamamatay na ekspresyon. Tinitigan ni Wei Ke at Ma Lingxi sina Husang at Hu Cheng na may galit na mga mata ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Sa 8 mula sa blue-scaled race na naroroon, bukod sa Hu brothers, isa sa kanila ang pinakamalakas na quasi-god ng blue-scaled race, quasi-god Lanye. Ang 3 pang true gods ay pawang may kinikilingan kay Husang at quasi-god Lanye, kaya hindi na sila mag-abala kay Wei Ke at Ma Lingxi. 3 matatanda ng blue-scaled race ay umiling at lumapit. Lahat, hindi na kailangang gawing malungkot tayong lahat sa isang peak mystic light realm. Kahit na ang tono ng 3 matatandang ito ay hindi kasing lakas ng kay Husang, naglalaman sila ng mahinang pananakot. Kung hindi ibibigay ni Yuhen at ng kanyang mga kasama si Zhao Feng, masasaktan nila ang 8 mula sa blue-scaled race. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng habang ang lamig ay dumaan sa kanyang mga mata. Sa 8 miyembro ng blue-scaled race na nasa harapan niya, bukod sa 4 na kilala na niya, isa ay kabataan at 3 ay matatanda. Sa 3 elder, 2 sa kanila ang rank 3 true gods. Kung gustong tumakbo ni Zhao Feng, hindi sila makakahabol. Gayunpaman, ang pangunahing punto ay na si Zhao Feng ay gumugol ng mahabang panahon upang maabot ang Phoenix Forest. Hindi siya pwedeng umalis nang walang nakuhang kahit ano. Nagbabanta ka ba sa Golden Armed Race? Ang gwapong mukha ni Yuhen ay agad na nanlamig habang ang isang matalim na kislap ng liwanag ay sumilay sa kanyang mga mata. Weng! Lumitaw ang mga gintong linya sa kanyang kanang kamao. Ang kanyang buong braso ay nagsimulang kumikislap na may gininto ang liwanag, at isang pisikal na presyon ang pinakawalan na maaaring magpahirap sa isa na huminga. Golden Armed Race. Ang mga ekspresyon ng 3 matatanda, sina Hu Cheng, at Husang ay nagbago habang ang bawat isa ay ngumiti. Hindi ko akalain na lahat kayo ay magiging quasi-god prodigy mula sa Golden Armed Race. Ako ay bulag. Ang Golden Armed Race ay isa sa pinakamalakas na 4.5 star powers, at malaki ang pag-asa nilang maging peak 4 star power. Ito ay hindi isang puwersa na maihahambing sa isang normal na puwersang 4.5 bituin tulad ng blue-scaled race. Ang lahat ng ito ay isang aksidente. Napagkamalan naming ibang tao siya. Si Hu Cheng ay may pangit na ekspresyon. Ito lang ang tanging nasabi niya. Kung talagang gustong protektahan ng Golden Armed Race si Zhao Feng, walang magagawa ang blue-scaled race. Sa gilid, isang tipak ng labanan layunin ang sumilay sa malalamig na mga mata ni quasi-god Lanye. Nagulat sina Wei Ke at Ma Lingxi. Hindi nila inaasahan na ang relasyon ni Zhao Feng at ng Golden Armed Race ay magiging napakaganda. Ang mga eksperto ng iba pang mga grupo ay nagsimulang bigyang pansin ang lugar na ito. Karamihan sa kanilang mga tingin ay nakatuon sa Golden Armed Race trio. Hindi ko akalain na ang Phoenix Forest ay isa rin sa mga target ng Golden Armed Race sa pagkakataong ito. Kaunti lang ang tao nila. Hindi sila magiging katapat ng mas malalaking puwersa sa Phoenix Forest. Hindi masyadong malakas ang mga kalapit na grupo na nagtipon-tipon kaya hindi pa sila kumikilos. Kung napagkamalan mong iba ang kaibigan ko, humingi ka ng tawad sa kaibigan ko. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Yuhen habang malamig niyang sinabi. Ano? Malinaw na ayaw ni Hu Cheng at Husang na gawin iyon. Napakaraming ibang tao ang nanonood. Sila ang gustong manggulo, pero sa huli, sila ay kailangang humingi ng tawad. Mabilis na humingi ng tawad. Maraming tao dito. Hindi tayo maaaring magkaaway sa Golden Armed Race. Isang rank 3 True God Elder ng blue-scaled race ang nagmensahe sa magkapatid na Ho. Paumanhin, napagkamalan ka naming iba. Ibinaba ng magkapatid na Ho ang kanilang mga ulo at nagsalita sa isang malalim na ayaw na tono. Tara na, nawala ang lamig sa mga mata ni Zhao Feng.
Walang magawa ang dalawang magkapatid sa kanya dahil sa Golden Armed Race, ngunit hindi sila mapatay ni Zhao Feng dahil sa Blue-Scaled Race. Whoosh! Whoosh! Ang Golden Armed Race trio at si Zhao Feng ay umalis patungo sa Phoenix Forest. Kalokohan, ang Golden Armed Race ay hindi pa naging pinakamataas na 4-star power at napakayabang na nila. Nagmura si Husang sa mababang tono na may maliwanag na pulang mukha. Masyadong maraming tao dito. Hindi tayo makakabuo ng isang masamang relasyon sa Golden Armed Race, kahit nasa ibabaw. Sabi ng isang matanda sa mababang tono. Pareho silang Furan A half-star forces, ngunit ang Blue-Scaled Race ay kailangang pumayag. Kahit sino ay makakaramdam ng kalungkutan. Pumasok na rin tayo. Sabi ng matanda. Nagkatinginan sina Husang at Hu Cheng. Naintindihan nila ang ibig sabihin ng matanda at hindi nila maiwasang ipakita ang malamig na ngiti. King of Gods, Kabanata 1179. Pugad ng Phoenix. Hindi nagtagal ay lumapit ang grupo sa Phoenix Forest. Ang bawat halaman na bumubuo sa Phoenix Forest ay lubhang mahalaga. Napakatigas din nila at mahirap sirain. Salamat dito, Brother Yu. Sabi ni Zhao Feng na may mahinang ngiti. Ang Golden Armed Race Trio at Zhao Feng ay nagkita lamang kamakailan. Ang relasyon sa pagitan nila ay hindi masyadong malakas, ngunit ang tatlo ay handang tumulong kay Zhao Feng na maalis ang problemang ito. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Zhao Feng. Hindi na kailangang maging magalang. Kaming tatlo lang mula sa Golden Armed Race ang nakarating sa Phoenix Forest. Kakailanganin namin ang tulong ni Brother Zhao at ng senior na ito. Sabi ni Yu Hen na may mahinang ngiti habang ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Zhao Feng at sa nakaasol na matanda. Walang sinabi ang nakaasol na matanda sa buong sitwasyon, ngunit walang sino man ang naghihinala dahil hindi rin nagsalita ang matangkad na lalaki mula sa Golden Armed Race. Ngayong nasa Phoenix Forest na sila, mas malinaw nilang naririnig ang mga tunog ng labanan. Tingnan mo, may pugad ng Phoenix doon. Tumingin si Yu Hen sa isang tiyak na direksyon at sinabing may pananabik. Ang mga puno at baging ay bumuo ng isang bola na nagbigay ng bahagyang mainit at kaaya-ayang amoy sa di kalayuan. Phoenix Nest. Bahagyang natarante si Zhao Feng. Hindi ba ang mga pugad ng Phoenix ay napakabihira, at hindi ba't naglalaman ang mga ito ng pinakamaraming kapalaran sa Phoenix Forest? Paano nila nakita ang isa ng ganoon kadali? Isa lamang itong maliit na pugad ng Phoenix sa mga panlabas na rehiyon, at ito ang lupain ng pahinga para sa maraming Phoenix-tailed birds. Ang pinakasentro ng Phoenix Forest ay may napakalaking pugad ng Phoenix, at ang Phoenix-tailed birds na nasa loob nito ang pinakamaganda. Doon ang pinakamalaking kapalaran. Mukhang alam ng babaeng nakapink ang pinagtataka ni Zhao Feng at dahan-daang nagpaliwanag sa kanya. Tao, mamatay ka. Habang sila ay nag-uusap, ang Phoenix-tailed bird ay lumipad at nagluwa ng ilang maraming kulay na apoy. Hayaan mo akong gawin ito. Umuungol si Yu Hen habang nagsimulang mag-apoy ang kanyang katawan na may nakakatakot na bloodline na kapangyarihan, at isang surge ng gintong liwanag ang pumaligid sa kanyang kanang braso. Ang Phoenix-tailed bird na ito ay may lakas lamang ng isang rank 2 true god. Kakayanin ito ni Yu Hen ng mag-isa, at makikita ni Zhao Feng ang lakas ng isang henyo mula sa Golden Armed Race. Weng! Isang gintong layer ang lumitaw sa kanang braso ni Yu Hen. Ito ay tila huwad mula sa tanso at bakal, at tila ito ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Golden Kill Punch. Itinaas ni Yu Hen ang kanyang braso at sinuntok ng isang mabangis na gintong kamao. Whoosh! 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 Nang makitang napakalakas ng kalaban, ang Phoenix-tailed bird ay hindi nang ahas na magmadali. Naglabas ito ng mas maraming kulay na apoy mula sa kanyang bibig. Ang mga apoy na ito ay nabuo sa isang maraming kulay na lambat at tinakpan ang pag-atake ni Yu Hen. Boom! Weng! Ang gininto ang bilog ng liwanag ni Yu Hen ay sumakay sa nagliliyab na lambat, ngunit ang kapangyarihan nito ay hamina hanggang sa tuluyang damapo sa mga baging sa likod. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Zhao Feng ay ang mahinang gintong suntok ni Yu Hen ay hindi nagdulot ng malaking pinsala sa mga kahoy at baging sa Phoenix Forest. Whoosh!
Ang phoenix-tailed bird ay napakabilis, at nag-iwan ito ng hindi mabilang na kulay-kulay na bahaghari na apoy sa gilid nito habang umiikot ito patungo kay Yuhen at naghahanda na hiwain siya. Golden Ripple Blade. Binago ni Yuhen ang kanyang nakakasakit na estilo. Ang kanyang kanang kamay ay tumuwid sa isang hugis na parang kutsilyo na nalaslas ng hindi mabilang na mga gintong ripples. Boom! 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 Ang phoenix-tailed bird na may lakas ng rank 2 True God ay hindi man lang nagawang saktan si Yuhen, kaya agad itong tumakbo palayo. Pumunta tayo sa pugad ng phoenix. Hindi hinabol ni Yuhen ang phoenix-tailed bird. Pagkatapos ng lahat, ang phoenix-tailed birds ay dalubhasa sa bilis, at sila ay parang isda sa tubig sa Phoenix Forest. Ito ang dahilan kung bakit hindi agad umalis ang phoenix-tailed bird kahit na napakaraming nanghihimasok. Whoosh! 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 Dumating ang lahat sa lugar kung saan naroon ang phoenix-tailed bird kanina. Ito ang 9-4 Blood Cheegrass, Purple Heart Golden Flower. Nakahanap si Zhao Feng ng maraming mahalagang mapagkukunan mula sa kanyang unang tingin lamang. Para silang bahaghari na nakakalat sa pugad ng phoenix. Ang mga phoenix-tailed bird ay gustong mangolekta at magpalamuti ng kanilang mga pugad gamit ang mamahaling at makukulay na materyales, at napakakompetensya nila. Ang mga epekto ng mga halamang gamot sa pugad ng phoenix-tailed bird ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Nakangiting sabi ni Yuhen at inalis ang lahat ng resources sa phoenix nest na ito. Si Yuhen ang nakatalo sa phoenix-tailed bird. Bukod dito, ang pugad ng phoenix na ito ay nasa mga panlabas na rehiyon, kaya ang mga mapagkukunan sa loob nito ay hindi masyadong mahalaga. Kaya, walang nag-iisip. Ang Phoenix Forest ay lubhang kakaiba. Nadama ni Zhao Feng na ang mundo ay napakalaki at ang lahat ay iba. Bawat lahi ay may kanya-kanyang paniniwala at gawain. Ang lugar kung saan nanatili ang phoenix-tailed birds ay naglalaman ng maraming mahalagang mapagkukunan, at ang paglilinang dito ay mas madali kaysa sa ibang mga lugar. Ito ang dahilan kung bakit naakit ang Phoenix Forest ng napakaraming eksperto. Ang lahat ay lumipad patungo sa mga panloob na rehiyon at hindi nagtagal ay nakahanap ng isa pang pugad ng phoenix. Ang phoenix nest na ito ay naglalaman ng dalawang phoenix-tailed birds na parehong may lakas ng rank 2 True God. Walang masabi nang magkita ang dalawang panig. Agad silang nag-away. Sa pagkakataong ito, ang babae at ang nakaasol na matanda ang kumilos. Weng! Napakalakas ng nakaasol na elder, at agad niyang napigilan ang kalabang phoenix-tailed bird. Isang cultivator ng Dao of Lightning. Napakalakas. Si Yuhen at ang matangkad na lalaki ay nagbigay pa ng ilang sulyap patungo sa nakaasol na matanda. Nakatakas ang dalawang phoenix-tailed bird na may mga pinsala. Dahil ang nakaasol na elder ay gumawa ng mas maraming trabaho, nakatanggap siya ng 60% ng mga mapagkukunan. Napakaraming pugad ng phoenix. Tumingin si Zhao Feng sa harap. Habang papalapit sila sa gitna, mas marami ang pugad ng phoenix. Ang bawat pugad ng phoenix ay naglalaman ng hindi bababa sa dalawang malakas na phoenix-tailed birds. Sacred Lightning Dominating Body. Sa pagkakataong ito, ipinalibot ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body at sumugod palabas. Sa tabi niya ay ang nakaasol na matanda at ang babae. Whoosh! 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 Hindi mabilang na mga hiwa ng apoy ang tumama sa kanila mula sa harapan. Kahit na ang apoy ay napakanipis, ang kapangyarihang nasa loob ay hindi dapat maliitin. God-destroying finger. Mabilis na kumaway ang mga daliri ni Zhao Feng sa kalangitan habang pinapaikot niya ang Metal of Wind Lightning. Hindi mabilang na mga gintong ilaw ang pumutok at pumutol sa mga linya ng apoy. Whoosh! Whoosh! Ang mga tumatagos na gintong mga linya ay napakalakas, at nag-iwan pa sila ng hindi mabilang na mga marka ng pagkapaso sa mga matitigas na puno. Pero napakalakas ng mga taong ito. Sa tuwing ang phoenix-tailed birds ay hindi kalaban para sa kanilang mga kalaban, sila ay Otres. Brother Zhao, magandang lakas. Nakangiting sabi ni Yuhen, at ang matangkad na lalaki ay nagbigay din ng matalim na tingin kay Zhao Feng. Bagamat hindi masyadong namumukod tangi ang lakas ni Zhao Feng, nakakagulat na napakalakas niya habang nasa peak stage lang ng Mystic Light Realm. Ito ay isang Waterline Sacred Spirit Flower. Ang mga mata ng babae ay nakalock sa isang tiyak na damo,
at siya ay bumulalas nang dumating sila sa pugad ng Phoenix. Ang Waterline Sacred Spirit Flower ay tila isang mahalagang mapagkukunan para sa mga nagtanim ng Dao of Water. Ang mga linya dito ay simbolo ng mga batas. Maaari itong direktang pagsamahin sa isang Sacred Power Whirlpool, pinapatatag ito at lumikha ng mas matibay na pundasyon kapag nakapasok sa Heavenly Divine Realm sa hinaharap. Tila, nakatulong din ito sa mga demigod na makapasok sa mas mataas na ranggo, at ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga magsasaka na naglilinang ng Dao of Ice and Water sa pangkalahatan. Kahit na ang Waterline Sacred Spirit Flower na ito ay walang maraming linya dito, ito ay isang napakabihirang kayamanan. Ibibigay ko ang halamang ito kay Brother Zhao at sa senior na ito. Sinabi ni Yuhen pagkatapos mag-usap ang Golden Armed Race Trio sa isa't isa. Kung gayon ay kukunin ko ito. Gusto ni Zhao Fang ang Waterline Sacred Spirit Flower sa unang lugar, kaya naman itinuro niya ang mga ito sa pugad ng Phoenix na ito. Nilinang ni Zhao Fang ang lahat ng 5 elemento, kaya kapaki-pakinabang sa kanya ang Waterline Sacred Spirit Flower. Higit pa rito, ang Waterline Sacred Spirit Flower ay maaari ding makalabas sa mga taong nakasunod sa kanila. Sandali lang. Gaya ng inaasahan, may mga bulalas mula sa likuran. Whoosh! 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 Ilang figure ang lumitaw sa harap ng kanilang grupo. Sila ay mula sa Blue-Scaled Race. Ang trio ng Golden Armed Race ay may pangit na ekspresyon. Hindi nila inaasahan na susundan sila ng grupong Blue-Scaled Race. Brother Zhao, gustong patayin ka ng Blue-Scaled Race. Humanap ng pagkakataon at tumakas. Ang mensahe ng kaluluwa ni Wei Ke ay biglang tumunog sa isip ni Zhao Fang. Tumigil sandali si Zhao Fang bago agad na nagpakita ng isang ngiti, at hindi niya ito isinasa puso. Anong ibig sabihin ng pagsunod mo sa amin? Tanong ni Yuhen na may malungkot na ekspresyon. Nagkataon lang na napadaan kami. Sabi ng isang rank 3 True God mula sa Blue-Scaled Race. Walang ibang puwersa sa malapit, at ang Blue-Scaled Race ay may 8 tao habang ang grupo ng Golden Armed Race ay may 5. Kailangan pa ba nilang maging magalang sa Golden Armed Race? Ang Waterline Sacred Spirit Flower ay pinakaangkop para sa mga naglilinang ng Dao of Water. Sana ay maibigay sa amin ng Golden Armed Race ang mahalagang mapagkukunang ito. Sabi ng isang rank 2 True God. Si Yuhen at ang babae ay may pangit na ekspresyon. Kung sila ay lumaban ng ulo, sila ang dehado. Talagang sulit ba ang pakikipaglaban sa isang solong Waterline Sacred Spirit Flower? Ang kayamanan na ito ay kay Brother Zhao. Kung hindi tatutol si Brother Zhao, walang masama kung ibigay ito sa iyo, ngunit kung hindi pumayag si Brother Zhao, huwag mo na kaming pilitin. Si Yuhen ay hindi kasing lakas noong nasa labas sila ng Phoenix Forest at ipinaubaya kay Zhao Fang ang desisyon. Zhao Fang, ibigay mo. Isang nakamamatay ng ngiti ang ipinakita ni Husang. Ibigay ang Waterline Sacred Spirit Flower. Wala kang karapatan. Nag-walkout si Quasi-God Lanye. Malamig ang ekspresyon niya at diretsyong nagsalita. Ang Quasi-God na si Lanye ang pinakamalakas na demigod sa Blue-Scaled Race, kaya hindi na kailangang ipaliwanag ng isa ang halaga ng Waterline Sacred Spirit Flower sa kanya. Ang Blue-Scaled Race ay orihinal na nagpaplano na tambangan lamang ang grupo ng Golden Armed Race. Hindi nila nilalayo na patayin ang Golden Armed Race. Ang gusto lang nilang gawin ay patayin si Zhao Fang at takutin ang Golden Armed Race. Gayunpaman, ang una nilang prioridad ngayon ay ang Waterline Sacred Spirit Flower at pagkatapos ay patayin si Zhao Fang. Kung ganoon, anong karapatan meron ka? Si Zhao Fang ay may kalmadong ekspresyon at hindi nagpakita ng mga senyales ng gulat. Maliit na langgam, hindi mo mahaharangan kahit isang galaw laban sa akin. Ang Quasi-God na si Lanye ay nagsabi na may bastos na ugali at tumingin kay Zhao Fang ng may paghamak. Isang rurok na Mystic Light Realm ang nangahas na makipag-usap tungkol sa mga karapatan sa kanya. Hindi talaga alam ni Zhao Fang kung gaano kataas ang langit o kung gaano kalalim ang earth. Kung tiwala ka sa sarili mo, tumaya tayo. Maaari mo akong salakayin ng 3 beses. Kung hindi ko mablock silang lahat, sa iyo na itong Waterline Sacred Spirit Flower. Ngumiti si Zhao Fang at sinabi habang ang isang gintong asol na bulaklak na may malalim na batas ay lumitaw sa kanyang mga kamay.
Sinabi lang ni Quasi-God na si Lanye na hindi mapipigilan ni Zhao Feng ang kahit isang galaw niya. Ngayon, nakipagpustahan si Zhao Feng kay Quasi-God Lanye, na nagbibigay sa kanya ng 3 galaw. Hindi maaaring tanggihan ni Quasi-God Lanye ang ganoong alok. Huminto ang trio ng Golden Armed Race. Hindi nila inaasahan na sasabihin ni Zhao Feng ang ganoong bagay, ngunit tiwala sila kay Zhao Feng. Walang sino man sa Blue-Scaled Race ang nagkunot ng kanilang mga kilay. Hindi nila akalain na makakayanan ni Zhao Feng ng 3 suntok si Quasi-God Lanye. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, magagawa ni Quasi-God Lanye na pumatay ng isang grupo ng Peak Mystic Light Realms sa isang casual na galaw lang. Gayunpaman, hindi normal si Zhao Feng, at dahil siya ang gumawa ng mungkahi na ito, nangangahulugan ito na may tiwala siya sa kanyang sarili. Ang Waterline Sacred Spirit Flower ay magiging akin pagkatapos ng 3 galaw. Saglit na tumaas ang kilay ni Quasi-God Lanye bago siya nagsalita sa may kumpiyansang tono. Nasaksihan na niya ang lakas ni Zhao Feng dahil matagal na nilang sinusundan siya. Siya ay talagang malakas at marahil ay kapantay ng isang normal na Rank 2 True God, ngunit ang Quasi-God na si Lanye ay nakapatay ng isang Rank 2 True God noon. Walang dahilan para hindi sumang-ayon si Quasi-God Lanye sa hamon ni Zhao Feng. Kumpiyansa siya na maaari niyang masaktan ng husto si Zhao Feng sa 3 galaw. Pagkatapos makuha ang Waterline Sacred Spirit Flower, maaaring magkaroon pa siya ng pagkakataon na direktang patayin si Zhao Feng at gamitin iyon para takutin ang Golden Armed Race Trio na lahat ay bastos sa harap niya. Kung makakablock ako ng 3 galaw sa'yo, di ba dapat may iaalok ka rin? Naniniwala ako na ang isang tulad ni Quasi-God Lanye ay may magagandang kayamanan. Isang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng. Huminto sandali si Quasi-God Lanye. Naisip ba talaga ni Zhao Feng na kaya niyang harangan ang 3 galaw? Gagamitin ko itong Metal God Crystal bilang taya. Binaliktad ni Quasi-God Lanye ang kanyang kamay, at isang kumikinang na gintong kristal na perlas ang lumitaw sa kanyang kamay. Sinusundan niya ang Golden Armed Race Trio, kaya alam ni Quasi-God Lanye na dalubhasa si Zhao Feng sa mga batas ng metal. Ngayong nakuha na niya itong Metal God Crystal, hindi na dapat magsabi ng kalokohan si Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 1180. 3 galaw. Ang mga grupo mula sa Blue-Scaled Race at Golden Armed Race ay lumipat pabalik ng ilang dosenang milya. Ang mga mula sa Golden Armed Race ay nag-isip ng mabuti kay Zhao Feng. Nagawa pa ni Zhao Feng na habulin si Hao Qing. Bagamat maaaring dahil ito sa tulong ng nakaasol na matanda, ang sariling lakas ni Zhao Feng ay tiyak na hindi kasing simple ng tila. Ang mga miyembro ng Blue-Scaled Race ay halatang tiwala sa kanilang sarili. Kailangang malaman ng isa na ang Quasi-God na si Lanye ay may record ng pagpatay sa isang Rank 2 True God noon. Paano mahaharangan ng napakaliit na pick na Mystic Light Realm ang 3 galaw mula kay Quasi-God Lanye? Gayunpaman, ang hindi alam ng Blue-Scaled Race ay napatay din ni Zhao Feng ang isang Rank 2 True God noon, at ang napakalakas na True God na si Gili ang legal inang sa Tao of Ghosts. May oras pa para mag-isip ka. Kung lumuhad ka sa lupa at ibigay sa akin ang Waterline Sacred Spirit Flower, hindi ka papatayin ng Blue-Scaled Race. Tumingin si Quasi-God Lanye mula sa itaas na may mapagmataas na ekspresyon. Para sa kanya, isang kahihiyan ang pakikipaglaban sa isang rurok na Mystic Light Realm. Kung kaya akong patayin ng Blue-Scaled Race, matagal na sila. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng. Halatang mababa ang tingin niya sa Blue-Scaled Race. 2 beses na silang nagkita, ngunit hindi pa nila nagawang patayin siya. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, hindi ba? Malamig ang mga mata ni Quasi-God Lanye. Dahil sa ugali ni Zhao Feng, hindi siya masaya. Dudurugin niya si Zhao Feng sa ilalim ng kanyang mga paa upang mailabas ang galit sa kanyang puso. Green Wave Palm. Isang alon ng berdeng tubig ang umagos sa paligid ng Quasi-God na si Lanye at sumanib sa kanyang kanang palad. Boom! Isang alon na naglalaman ng walang limitasyong kapangyarihan na bumaril mula sa palad na ito. Ang palad ay tila naglalaman ng isang sinaunang figure. Bagamat tila casual ang palad na ito, naglalaman ito ng tipak ng kapangyarihan ng Quasi-God na si Lanye dahil gusto niyang durugan si Zhao Feng hanggat maaari nang hindi gumagamit ng nakatagong card.
Earth Lightning Sacred Armor. Agad na inikat ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body at ang Earth of Wind Lightning upang bumuo ng kumikinang na madilim na dilaw na baluti ng kidlat sa paligid niya. Boom! Weng! Ang Earth Lightning Sacred Armor ni Zhao Feng ay nabasag pagkaraan ng ilang sandali, at ang palad ni Quasi-God Lanye ay dumapo sa dibdib ni Zhao Feng. Deng! 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 Umatras ng 3 hakbang si Zhao Feng at pinatatag ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay maputlang puti. Hindi naman masama ang swerte mo. Nagawa mo talagang harangin ang palad na iyon. Kalmado ang mga mata ni Quasi-God Lanye. Mukhang talagang matatalo si Zhao Feng. Ang palad ni Quasi-God Lanye ay isang pagsubok lamang. Ang 3 matanda ng Blue-Scaled Race ay nag-usap sa isa't isa habang ang pagmamalaki at katangahan ay nagmumula sa kanila. Ang trio ng Golden Armed Race ay may masamang tingin. Sa hitsura nito, hindi naging madali si Zhao Feng. Nagtatago siya ng kanyang lakas. Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe ang matangkad na lalaki mula sa Golden Armed Race sa 2 pa. Kaya ganyan yan. Tumanggo si Yuhen. Batay sa ipinakita ni Zhao Feng dati, dapat ay napigilan niya ang palad na iyon, ngunit sinadya ni Zhao Feng na magkunwari na hindi niya kaya. Ang pangalawang galaw. Sabi ni Quasi-God Lanye na may pagmamalaki. Ho! Ikanaway ni Quasi-God Lanye ang kanyang kamay, at ang walang limitasyong batas ng tubig ay hinawakan niya. Matapos maunawaan ang lakas ni Zhao Feng, sigurado si Quasi-God Lanye na kaya niyang talunin si Zhao Feng sa hakbang na ito. Boom! Agad na na-activate ni Quasi-God Lanye ang bloodline ng Blue-Scaled Race. Ang mga asol na kaliskis sa kanyang katawan ay naging mas kakaiba, at ang kanyang balat ay naging mas maitim na parang kulay ng karagatan. Talo. Agad na sumalakay si Quasi-God Lanye, nagpakawala ng nakakatakot na palad ng tubig na umaalulong patungo kay Zhao Feng. Earth Lightning Sacred Armor, Sacred Lightning Protection. Agad na nagpakita si Zhao Feng ng isang ekspresyon na parang ibinibigay niya ang lahat. Gumamit siya ng 2 defensive technique at nagpakawala ng higit na kapangyarihan mula sa kanyang Sacred Lightning Body. Boom! Pang! Nakipagsalpukan ang palad sa depensa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang depensa ni Zhao Feng ay nabasag, at ang natitirang kapangyarihan ay bumagsak sa katawan ni Zhao Feng. Deng! Deng! Sa pagkakataong ito, umatras si Zhao Feng ng 4 na hakbang, at ang kanyang ekspresyon ay naging pangit na parang naabot na niya ang kanyang limitasyon. Naharangan mo. Nagulat si Quasi-God Lanye. Halos hindi lang napigilan ni Zhao Feng ang unang galaw, ngunit ang lakas ng kanyang pangalawang galaw ay doble ng dati. Hinarang pa rin ito ni Zhao Feng. Hindi lang si Quasi-God Lanye ang nagulat. Ang 3 matatanda at ang mga kapatid na Hu ay labis ding nagulat. Nararamdaman nila ang pagkakaiba sa pagitan ng mga galaw, ngunit halos hindi napigilan ni Zhao Feng ang kanilang dalawa. Tinansya niya ang lakas ng mga pag-atake ni Quasi-God Lanye, kaya halos hindi niya kayang harangan ang mga ito sa bawat oras. Ang matangkad na lalaki mula sa Golden Armed Race ay nag-message sa 2 pa. May ganoong kakayahan si Zhao Feng. Nagulat si Yuhen. Ang tanging paliwanag kung bakit perpektong harangin ni Zhao Feng ang parehong pag-atake ng magkaibang kapangyarihan ay dahil sa tumpak niyang nakalkula ang lakas ng pag-atake ng mga galaw ni Quasi-God Lanye sa parehong beses. Kung si Zhao Feng ay nagpakita ng malakas na battle power mula sa simula, kung gayon ang Quasi-God na si Lanye ay gagamitin din ang kanyang buong lakas at mga nakatagong card, na nagpapahirap sa pagharang. Anong magandang pagpaplano? Ngumiti ang babaeng nakapink. Matatalo ka sa 3 hakbang. Nagsalubong ang mga kilay ni Quasi-God Lanye. Medyo weird ang brat sa harap niya. Nagawa niyang harangan ang 2 magkasunod na galaw. Weng! Ang kapangyarihan ng bloodline na nagmumula sa Quasi-God na si Lanye ay naging mas malakas habang ang mga kalapit na alon at intent ay nagsimulang tumaas. Alam ng lahat na ang Quasi-God na si Lanye ay gagamit ng divine technique ngayon. Lanye, ang brat na iyon ay nagkalkula ng lakas ng iyong mga pag-atake. Nag-iinarte lang siya na parang nasaktan. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Gumamit ka agad ng ultimate move. Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe ang isang rank 3 True God mula sa Blue-Scaled Race kay Quasi-God Lanye. Ano? Isang pagsabog ang tumunog sa isipan ni Quasi-God Lanye.
Bagamat hindi siya makapaniwala, kapag naisip niya iyon, tiyak na totoo iyon. Ito ang ibig sabihin ng hindi nakikita ng mga nasasangkot ang sitwasyon habang malinaw na nakikita ng mga nanonood ang lahat. Ang quasi-god na si Lanye ay higit na matalino kaysa sa mga matatanda, ngunit hindi niya masabi kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, ang quasi-god na si Lanye ay hindi gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw pagkatapos malaman ito. Kumilos siya na parang gagamit pa siya ng regular na divine technique. Green Ripple Palm. Inilabas ni quasi-god Lanye ang kanyang palad, ngunit kaagad pagkatapos, isang malabong asul na mahabang espada ang lumitaw sa kanyang mga kamay at umagos ng malamig na daloy ng tubig. Slash. Ang quasi-god na si Lanye ay agad na nag-circulate ng kanyang bloodline na divine power nang kunin niya ang divine weapon at naglazlaz. Walang makapag-react sa oras. Walang hiya. Nagpakita si Yuhen ng mapangasar na ekspresyon. Ang kababalaghan ng blue-scaled race na may lakas ng isang peak rank 2 true god ay kailangang gumamit ng ganoong kaiyahiyang diskarte laban sa isang peak na mystic light realm. Hihihi. Ang tatlong matatanda mula sa blue-scaled race ay nagpahayag ng mahinang ngiti. Hindi nila akalain na ang quasi-god na si Lanye ay gagamit ng isang ultimate move sa huling sandali. Si Zhao Feng ay malamang na mapatay ni quasi-god Lanye. Lahat ng atensyon nila ay napunta kay quasi-god Lanye. Weng. Whoosh. Ang madilim na asul na sword light ay tumama patungo kay Zhao Feng na may walang limitasyong malamig na tubig. Gayunpaman, nagulat ang lahat nang makita ang isang mahabang itim na espada sa kamay ni Zhao Feng. Weng. Weng. Bumuhos ang lightning fire obliteration sa mahabang itim na espada habang nagsimulang kumikinang ang mga berdeng linya dito. Whoosh. Shua. Si Zhao Feng ay nagwasak ng Escarlate Gintong Liwanag pagkatapos ay activate ang kanyang Sacred Lightning Body. Boom! Dalawang nakakatakot na kilos ng espada ang nagsalubong, na nagpakawala ng isang alon ng kapangyarihan sa bawat direksyon. Agad na naputol ang dalawang kalapit na higanting puno. Weng! Boom! Isang malabong Escarlate Gintong Liwanag ang tumalsik patungo sa quasi-god Lanye sa gitna ng bagyo ng pagkawasak. Ikaw! Paano ito posible? Si quasi-god Lanye ay nabigla at hindi makapaniwala nang napaatras siya ng ilang hakbang ng suntok ng espada ni Zhao Feng. Lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Nahipaw ni quasi-god Lanye ang mga sugat sa kanyang katawan ng tulala. Siya ay nasugatan ng isang peak mystic light realm. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Nagsimulang mag-alab ang kapangyarihan ng linya ng dugo ni quasi-god Lanye habang ang isang nakakatakot na sinaunang presyon ay durog pasulong. Ano? Ang mga henyo ng blue-scaled race ay hindi tumutupad sa kanilang salita. Inactivate ni Yuhen ang kanyang bloodline ng Golden Armed Race at tumayo sa tabi ni Zhao Feng. Kahit siya ay hindi naisip na si Zhao Feng ay nagtago ng ganoon kalalim. Sa wakas ay napagtanto ni Yuhen na, nang si quasi-god Lanye ay naghahanda para sa ikatlong hakbang, inilabas na rin ni Zhao Feng ang kanyang buong lakas, kaya hindi siya natakot sa biglaang pagbabago ng pag-atake ni quasi-god Lanye. Ang mas ikinagulat niya ay ang magkabilang panig ay gumamit ng divine weapon para palabasan ang kanilang mga pag-atake, ngunit ang pag-atake ni Zhao Feng ay may kalamangan. Bagamat hindi nakapaghanda ng sapat na paghahanda si quasi-god Lanye, ang divine power ni quasi-god Lanye ay halatang mas malakas kaysa kay Zhao Feng. Nangangahulugan ito na ang kalidad ng divine weapon ni Zhao Feng ay mas mahusay kaysa sa quasi-god na si Lanye. Lanye, tumigil ka. Sa sandaling ito, tumawag ang tatlong matatanda mula sa blue-scaled race. Lahat sila ay galit at ayaw din, ngunit hindi sila kumpiyansa na kaya nilang patayin ang limang nasa harapan nila. Kapag nalaman ng Ancient Desolate Realm of Gods na sinalakay ng blue-scaled race ang kalabang partido matapos matalo sa isang taya, kahit na nagawa nilang patayin si Zhao Feng sa huli, mawawalan ng malaking reputasyon at tiwala ang blue-scaled race. Kung mapapatay nila ang limang nasa harapan nila, hindi pipigilan ng tatlong elder si quasi-god Lanye. Gayunpaman, ang labanan sa pagitan ng quasi-god na si Lanye at Zhao Feng ay tila nakaakit ng iba pang mga eksperto sa Phoenix Forest. Zhao Feng, ako, si quasi-god Lanye, ay maaalala ka. Ang quasi-god na si Lanye ay pinigilan ang galit sa kanyang puso habang ang kanyang ekspresyon ay huminahon,
ngunit ang malamig na pagpatay na layunin sa kanyang mga mata ay naging mas malakas. Whoosh! Isang gintong kristal na perlas ang lumipad patungo kay Zhao Feng habang ang grupo ng Blue-Scaled Race ay umalis. Ito ay talagang isang Metal God Crystal. Tiningnan ni Zhao Feng ang kumikinang na gintong kristal na perlas sa kanyang kamay at inilagay ito sa kanyang interspatial na dimensyon. Pumalakpak. Pumalakpak. Tumunog ang palakpak pagkatapos umalis ang grupo ng Blue-Scaled Race. Kapatid na Yuhen, saan galing ang henyong ito? Ipakilala mo siya sa akin dali. Bumaba ang isang figure na nakaitim. Quasi-God Jianfeng. Nakatuon ang tingin ni Yuhen habang nakatingin sa casual na figurang ito. Nakasalubong ko si Brother Zhao sa daan. Hinahabol niya si Hao Qing, at nagpa siya kaming magsanib puwersa. Nagsimulang ipakilala ni Yuhen si Zhao Feng, ngunit napagtanto niya na hindi niya talaga alam ang tungkol kay Zhao Feng, kaya ilang pangungusap lang ang nasabi niya. Nang makitang mataimtim na tinatrato ni Yuhen ang taong ito, alam ni Zhao Feng na ang lakas ng kalaban na partido ay tiyak na napakahusay, kaya't sinuri siya ni Zhao Feng. Hinahabol si Hao Qing. Huminto sandali si Quasi-God Jianfeng habang nakatingin kay Zhao Feng. Ang Quasi-God na si Jianfeng ay mula sa Sky Haze Race, na isang peak 4-star power tulad ng Sky Water Yao Race. Hindi simple ang pangalan ni Hao Qing. Hindi gaano kung nagawang talunin ni Zhao Feng ang Quasi-God na si Lanye, ngunit ganap na naiiba kung maglakas loob siyang habulin si Hao Qing. Hindi rin sinabi ni Yuhen kung saang lahi si Zhao Feng. Hindi kaya napakalakas ng puwersa ni Zhao Feng kahit na sa kanilang mga pamantayan. Iyon ay ang kaso, o kung hindi, bakit siya maglakas loob na pumunta sa Phoenix Forest? Ang Phoenix Forest ay isa sa mga pangunahing target ng Sky Water Yao Race, at marami silang miyembro dito. Mas binigyang pansin ni Quasi-God Jianfeng si Zhao Feng. Brother Yuhen, may 5 tao ka lang. Mahihirapan kang makahanap ng malaking kapalaran sa Phoenix Forest. Halina't tulungan ang Sky Haze Race. Nagsalita si Quasi-God Jianfeng. Ang Quasi-God na si Jianfeng ay orihinal na tinatalakay kung paano aatakehin ang pugad ng Phoenix sa mga gitnang rehiyon nang hindi niya sinasadyang maramdaman ang bloodline ng Golden Armed Race, kaya lumapit siya upang tingnan. Mataas ang lakas ng labanan ng lahat mula sa Golden Armed Race. Kung handa silang tumulong sa Sky Haze Race, mas malaki ang tsansa nilang matagumpay na ma-atake ang Center Phoenix Nest. Brother Zhao, ang Sky Haze Race kung saan nagmula ang Quasi-God Jianfeng ay naghahanda sa pag-atake sa gitna ng Phoenix Forest. Tara tingnan natin. Tumingin si Yuhen kay Zhao Feng, na parang nagtatanong ng kanyang iniisip. Ang sentro ng Phoenix Forest. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Tanging ang pinakamataas na lakas ng 4-star ang maglalakas loob na salakayin ang gitnang pugad ng Phoenix, at ang buong dahilan kung bakit pumunta si Zhao Feng sa Phoenix Forest ay upang makakuha ng ilang mga benepisyo.